Samantala, makakausap naman po natin si Mayor Edwin Santos ng Ubando, Bulacan. Mayor Edwin, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, kumusta po yung lagay dyan sa Ubando sa ngayon? Sa ngayon po, ang mga empleyado po ng munisipyo ay halos lahat po kami pumasok. Ito pong aming lugar ay talagang lahat po ng barangay ay inabot na rin po ng tubig. Ang binabantayan po namin ng gusto yung barangay Tawiran dahil doon po ang pinakamalalim. So far, yun naman pong mga kapitan po ng barangay natin ay nakausap na natin at na-meeting natin kahapon. Sila po ay nakahanda naman at ngayon po may mga pagkain naman po kami nakahanda rito dahil may mga evacuees na po kami sa iba't ibang barangay. Nakamonitor naman po at ngayon po nandito rin po yung aming sanggunian, si Vice Mayor Soy at lahat po ng konsehal dahil pinag-uusapan na po namin kung dapat nang i-declare ang Ubando sa state of calamity para naman po maagaran namin matugunan yung pangangailangan ng aming mga kababayan. Ngayon, sa ngayon po, Mayor, ilan po yung mga residente nasa evacuation centers, Mayor? Ang report po sa atin ngayon kasi ay nasa mahigit mga 150 evacuees na po. So, ngayon po tinitignan pa rin po namin. Yung iba po kasi ang hirap sa ibang mga kababayan natin ay ayaw pong umalis sa lugar nila kahit po masyadong malalim. Pero pinababantayan naman po natin doon sa ating mga disaster team na nakamonitor po sa kanila in case naka-ready naman po yung mga evacuation centers po natin. Ano naman po yung abiso, Mayor, ng pamunuan ng Ipo Dam? Kumusta na po yung lagay daw nila at meron na po bang sinabing warning sa inyo? Ang nakamonitor naman po kami sa La Mesa Dam, Ipo Dam, pati po Angat Dam, minomonitor po namin. Kaya minsan nararamdaman po namin pag may mga sobrang tubig na bumabagsak na po dito sa amin, lalo pong tumataas ng konti itong aming yung baha dito po sa amin. Pero hindi pa naman po masyadong naaapektuhan kami ng mga pagpapakawala ng dam, pero kami nga po ay nagmo-monitor dahil baka nga po biglang magpakawala ng malaki. Yun po yung iniiwasan namin dahil nangyari na po yan noong nakaraang bagyuhan dito po sa amin lugar. At marami po talaga na wash out na bahay at may mga casualties pa po noon. Kaya ngayon po, naka-monitor po kami. Mayor, yun nga po yung narinig namin sa iba pang mga bayan na marami sa mga residente ay nakikiramdam doon sa magiging lagay ng baha sa kanilang lugar, lalo na sa mga nakatira malapit sa ilog. Pero gaano ba kabilis tumaas yung baha dyan kapag nagpakawala ng tubig at gaano kayo kabilis makapag-responde sakaling tumaas ngayong baha? Kung sakali po kasi na tumaas at magpakawala po ang mga dam, yan po ay bababa sa amin between, siguro mga within 5 hours. So, dahil kami naman po ay kompleto sa munisipyo, mabilis po namin masasabihan ng mga tao. Ang mga bangka po namin dito ay naka-ready naman po. At sa tingin ko po, makaka-responde po kami ng maayos ngayon. Dahil talagang kahapon po, nagkaroon kami ng emergency meeting. Napag-usapan na po namin to, napaghandaan na po namin. Kaya ang lahat po ng barangay, inalam po natin yung kanilang mga equipment in case magkaroon po ng ganung pangyayari. Kompleto naman po. Ang magiging problema lang po namin siguro kung dumami po yung evacuees. Kung sakali magpawala po ng malaki ang dam ay ang pagkain po. Pero so far, yun naman kaya nga po gusto rin po namin na mag-declare na rin ng state of calamity para naman po maagapayan po namin ang pangangailangan dito sa aming bayan. Okay. At apektado na po kasi ang buong barangay namin. 11 barangay po kami, lahat po ay apektado. So yun na lang po siguro ang abangan namin mula sa Ubando kung kayo magdedeklara ng state of calamity. Maraming salamat po sa inyo. Salamat maraming salamat po, Mayor Edwin Santos ng Ubando, Bulacan.